Ah, Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Nandito tayo sa barko sa North Sea. Mga kapatid, nag-drifting kami ngayon. Siguro mga May 1 pa yung pasok namin. Ngayon, kami po ang taga-barko, member ng Catholic Faith Defender Seafarer Society, mga kapatid. Ngayon, nandito yung kasamahan ko sa barko, si Peter, Samuel Vidal, then yung electrician namin, ang humawag sa videocam. So, pag-usapan natin ngayong hapon tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kasi lagi nating narinig ang mga atake, mga argumento bibliko sa ibang mga relihiyon, mga protestante. Lagi nilang inatake ang larawan, purgatorio, tungkol kang Santa Maria, sino ang tunay na iglesia. Ngayon mga kapatid, ngayong hapong ito, nandito kami para sagutin lahat ng mga atake sa mga kapatid nating mga protestante. So, Ter, ano ang unang katanungan natin, Ter? Ano ang mga nalalaman mo na mga atake tungkol sa pananampalatayang Katoliko? ang una kong katanungan na narinig ko sa mga ibang reliyon na protestante na tayo daw mga Katoliko sumasamba sa rebulto, naggawa lang ng tao o mga larawan, gano'n. So, yan. Tama, dahil isa yan sa mga narinig ko ring atake, lalo na sa dating daan, Iglesia ni Manalo, Born Again, Jehovah's Witness, Mormons, Baptist, Halos lahat. halos lahat. Ang larawan ng Iglesia Katolika, laging inaatake na ang larawang ito, Diyos-Diyosan. Ngayon mga kapatid, ayon sa karunungan, ang isang taong malawak ang kaisipan, malawak ang kaalaman, ay makaintindi sa isang bagay, ngunit magkaiba-iba ang kahulugan, magkaiba-iba ang functions. Gaya sa salitang kaki. Ang kaki mga kapatid, isang bagay yan, damit. Pero may isang tao na ang kanyang suot kaki, kaya lang ang kanyang dala puncher at saka tikit, ibig sabihin, Ter, konduktor ng bus. May tao rin na nakasuot ng kaki, kaya lang ang dala batuta at saka baril, ibig sabihin, security guard. Magkaiba. Ngunit, nagkaisa ang kanilang damit. Kaki. So, yun din ang Biblia mga kapatid. Sa Biblia, may larawan na binabanggit. Kaya lang, may larawan na pinagbawal, mayroong larawan na pinagawa. Ang problema sa ibang relihiyon, kung ang larawan na pinagawa, binabasa ba nila doon sa kanilang member? Ngayon, ano ang mga larawan na pinagbawal? Ang pinaka-favorite na bersikulo na binabasa sa mga protestante, itong Exodus 20, 1 hanggang 5. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong iyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. I am a jealous God. Kaya huwag kang gagawa ng larawan. Pero ang tanong, sinabi kasi dito, huwag kang gagawa ng anumang anyong nasa itaas na nasa langit. Nasa langit. Ano ba ang langit dito? Ayon sa Genesis 1, versikulo 8, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. So yung space, yung kalawakan, yun ang langit. Kaya pag sabi ng Diyos na huwag kang gagawa ng larawan, ng kahit anong larawan na nasa itaas o nasa langit, ang tinutukoy doon, nasa 2 Hari 23:5, ang tinutukoy doon din, yung buwan. 2 Hari 23, versikulo 5. Basahin natin. At kanyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyusan na inihalal ng mga hari sa Juda, na nagpasunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda,
at sa mga dakong na nasa palibot ng Jerusalem. Pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw, sa buwan, sa mga tala, at sa lahat ng natatanaw sa langit. Ibig sabihin, pag sabi ng Diyos na huwag kang gagawa ng larawan, kahit anong larawan na nasa langit, ang tinutukoy doon, huwag kang gagawa ng larawan ng buwan, larawan ng araw, larawan ng tala. Tapos pag ginagawa mo yan, sinasamba mo bilang Diyos mo, yun ang pinagbawal. May Katoliko bang gumagawa noon? Na nilagay sa Iglesia Katolika, may buwan, tapos niluhuran ng mga Katoliko? Wala. Wala. Dahil pinagbawal, hindi ginawa. Ngayon, yung mga larawan na sa lupa. Ano yung mga larawan na nasa lupa? Uno mga Hari 11:33. Titingnan natin yung mga larawan na pinagbawal, ginawa ba ng Katoliko? Uno mga Hari 11:33. Ayon sa nakasulat, sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astarot na diyosa ng mga Sidonyo, si Chemos na diyos ng Moab, at si Milcom na diyos ng mga anak ni Ammon, at sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin. Itong Astarot, itong Chemos, itong si Milcom, mga larawan na ginawa noong unang panahon. Itong mga larawang ito, makikita ba natin sa loob ng Iglesia Katolika? Hindi. Kaya yung mga larawan na pinagbawal sa Biblia, huwag kang gagawa, hindi natin ginawa. But the question is, yung larawan na pinagawa ng Diyos, ginawa ba nila? Ano ba ang mga larawan, mga kapatid, na ginawa ng Diyos, na pinagawa ng Diyos? Exodus 25, versikulo 18-19. Sabi ng Diyos kay Moses, at gagawa ka ng 2 kirubing ginto. Ano ang kirubing? Anghel. Anghel. Nayari sa pamupok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kirubin sa isang dulo at ang isang kirubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kirubin sa 2 dulo niyaon. So may larawan na pinagawa. Mga anghel. Kaya pasukin mo ang katedral, pasukin mo ang Quiapo, Santa Cruz, kahit sa ang dulo, mga kapatid, simbahan ng Iglesia Katolika, may mga nakaukit na larawan. Ngayon, ang tunay na iglesia, kailangan may mga larawan na nakaukit. Saan mabasa? Nasa 2 Kronikas. Basahin natin, mga kapatid. Sa 2 Kronikas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10. Ganito ang pagkasabi, versikulo 1. Nang magkagayoy, pinasimulan ni Salomon na itayo ang bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, ang templo. Sa Jerusalem, sa bundok ng Moriah. Versikulo 3, ang mga ito nga ay ang mga tatagbaon na inilagay ni Salomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. Ibig sabihin na ang Diyos nagutos kang Solomon na gagawa ng templo, gagawa ng bahay. Sa versikulo 7, kanyang binalutan di naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan, at ang mga panig niyaon, at ang mga pinto, at inukitan ng mga kirubin sa mga panig niyaon. May mga nakaukit, nalarawan sa mga kirubin. Ngayon, sa versikulo 10, at sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. So, ang templo pala ng Diyos, may mga nakaukit na larawan. Ang tanong ni Peter kanina, bakit tayo mga Katoliko sumasamba sa larawan? That is fallacy. Walang Katoliko, mga kapatid, na gumagawa noon. Ha? Walang Katoliko na ang larawan sinasamba namin, O Pedro, larawan, O Pedro, bato, iligtas mo kami sapagkat ikaw ay aming Diyos. Walang Katolikong gumagawa noon. Pero ang tanong, bakit ang mga Katoliko, pag nagsamba, nakaluhod sa harap ng larawan? Yun ang magandang tanong doon. Ha? Bakit ang mga Katoliko, pag sumasamba, nakaharap sa larawan? 1 Samuel 4, versikulo 4. Sa gayoy nagsugo ang bayan sa Silo, at kanilang dinala mula roon ang kabanang tipan ng Panginoon ng mga hukbo,
na nauupo sa gitna ng mga kirubin. Ang Diyos pala mga kapatid, nakaupo sa gitna ng kirubin. Sa larawan. Nandun ang Diyos. Ngayon, sa Hebreo 9:5, mababasa natin sa Hebreo 9:5, at sa ibabaw nito ay ang mga kirubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa. Ano ang mga kirubin? Kaluwalhatian. Sa mabuting balita, Biblia mga kapatid, kung basahin natin ang Hebreo 9:5 sa mabuting balita Biblia, ganito ang nakasulat. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kirubin. Ano ang kirubin? Yung mga inukit, yung ginawa ng Diyos, pinagawa ng Diyos kang Moses, na nagpapakilalang naroon ang Diyos. Saan ang Diyos? Nasa larawan. Ngayon, ano ang gagawin ng Diyos doon sa larawan sa atin? Exodus 25, versikulo 22 mga kapatid. Ito ang sabi ng Diyos. Exodus 25, versikulo 22. At diya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nangasa ibabaw ng kaba ng patutuo tungkol sa lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. So, ang purpose pala mga kapatid, kung ang Diyos nagpagawa ng larawan, dahil doon siya makipagkita sa atin. Doon siya makipag-usap sa atin. Sa ibabaw ng larawan. So, ang larawan mga kapatid, instrumento lang yan. Pero ang sinasamba natin, hindi yung larawan, kundi yung Diyos na nakaupo sa ibabaw ng larawan. Kaya, tandaan natin, may mga katotohanan na hindi nakikita sa ating mga mata, ngunit nakikita sa ating pananampalataya, ang Diyos nakaupo sa ibabaw ng larawan. At doon tayo nakipag-usap sa Kanya. Hindi yung larawan na walang mata. May mata, di nakakita. May tinga, di naman nakarinig. May ilong, di nakahinga. Hindi natin sinamba yun. Utos ng Diyos yun. Kung bakit pinagawa yun ng Diyos, yun ang kanyang utos. Gawin natin. Hindi ko sinasabi mga kapatid na yung mga protestante matitigas ang ulo. Dahil ang utos ng Diyos kailangan sundin. Nagawa ka ng larawan ng kirubin. Kaya yung larawan ng mga anghel, makikita natin sa Manila Cathedral, Quiapo, Santa Cruz. Ngayon, Fitz, bago ko tapusin yung tanong mo, yun nga, anghel pinagawa. Bakit may mukha ng tao? Anghel pinagawa, bakit may mukha ng tao? Nasa Ezekiel 41:18-19 mga kapatid, ganito ang nakasulat. Ezekiel 41:18-19. Basahin natin dahil basa litra por litra, yun ang pinaka-importante sa lahat mga kapatid. At ang pader ay niyaring may mga kirubin at may mga puno ng palma. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kirubin at kirubin. At bawat kirubin ay may dalawang mukha. Na ano pat? May mukha ng isang tao. Ano raw? Sa templo ng Diyos, may mukha ng isang tao. Hindi kriminal yun. Mukha yun ng taong banal. Kasi mga kapatid, ang tao, dalawang klase lang. Dalawang klase lang. Kriminal at saka banal. Ngayon, itong mukha ng tao dito na nasa loob ng templo, hindi ito mukha ng taong kriminal. Mukha ito ng taong banal. Ngayon, lastly mga kapatid, sa Salmo 74, versikulo 3 hanggang 6. Itaas mo ang iyong mga paa sa mga walang hanggang guho, ang lahat na kasamaang ginawa ng kaaway sa santuaryo. Pang mga kaaway mo, nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa